Hello guys, welcome back to my channel. Andito na naman tayo sa review nitong POWMR FlowWatt 1000 watts 2 kilowatt hour battery capacity power station. Sa 3 weeks ko na paggamit nito, sa maikling panahon na pagsasama namin itong power station na to, masasabi ko na itong power station na to is yung best power station of its category. And madalas ko siyang maikumpara dito sa aking Delta 2 Max na 2 kilowatts din. Napapaisip din ako kung fair ba yung comparison ng isang 15,000 pesos na power station dito sa Delta 2 Max, which is 55,000 pesos. Para ba siyang comparison ng iPhone at Nokia sa panahon ngayon? Pero para sa akin kasi pag power station, ang pinaka-importante is yung battery capacity. Siguro yung 80% sa isang power station is yung battery capacity. Ang problema ko sa iPhone and Nokia comparison, masyadong malayo. Ang daming hindi pwedeng gawin ng Nokia compared sa isang iPhone. Pero yung presyo nila, di ba sobrang layo naman talaga, which is justifiable. Pero kasi dito, sinasabi ko nga sa power station, 80% para sa akin lang yung number na yun, gawa-gawa ko lang yun. Para sa akin yung 80% is yung capacity nung storage, nung energy. Dito kasi 2 kilowatt hour, parehas na parehas yung 2 kilowatt hour ni Delta 2 Max. Now given, siguro may efficiency loss and whatsoever. Now, hindi nyo makikita dito sa channel ko kung ilan ba yung efficiency loss o ilang percentage lang, up to what level. Yung channel ko kasi is hindi siya product review. This is more of an experience and actual test, real life test kung paano ba ginagamit yung power station. And since for me, since 2 kilowatt hour nga tong FlowWatt power station na to and 2 kilowatt hour din yung Delta 2 Max, parang for me, 80% agad ng characteristics ng isang power station is magkapareho sila. Ang pinagkaiba nga lang, yung interface nito is ito lang, napaka-simple, walang app, walang kahit na ano, basta basic lang talaga. Pero for a difference of 40,000 pesos, I think dito na ako. Sa mga bumili nga pala nito gamit yung affiliate link ko, maraming salamat. May mga nakikita lang ako na bumibili na same 2 kilowatt hour pero mas mababa yung inverter na 500 watts. I think okay din naman yan, basta depende sa pangangailangan nyo. Pero kung may budget ka na naghahanap ka ng power station, ito na yung kunin mo. Kung wala kang budget, i-credit card mo, kunin mo na rin tong power station na to. Yung link nasa baba, di ako connected dun sa store pero affiliate link siya na may konting komisyon na mapupunta sa akin na wala namang dagdag dun sa presyo. I don't know, hindi ko pa natatry kung try nyong mag-check out ng walang affiliate link and then itry nyong mag-check out ng meron. Sabihin nyo sa akin sa comment kung may difference ba. Sa akin wala namang problema yun. Ang gusto ko lang is ma-share sa inyo to and yung commission hindi ko naman talaga inaasahan. Yung ginagawa ko lang talaga tong video kasi gusto ko tong ginagawa ko, gusto kong nag-edit and gusto kong gumawa ng video. Yun lang. Anyways, Friday ngayon, madaling araw na, meron pa akong hindi natitest dito sa power station na to, which is yung solar charging. May kasama na nga pala tong solar cable na I think mga 5 meters to. Ito yung XT60 and then sa kabilang dulo nito is MC4 connection. Meron akong apat na 550 watts na Canadian solar panel. Pasok naman siya dito sa voltage requirement ng FlowWatt. So, tatanggalin ko lang yung isang solar panel dyan, positive and negative, and then dun ko i-connect yung MC4 ng ating power station na FlowWatt. Currently, nakakabit yung apat na solar panel ko dito sa EcoFlow Power Stream microgrid tie inverter. Yan. Medyo maulan ngayong madaling araw. Hopefully, by tomorrow, iba yung panahon, gumanda-ganda para makita na natin kung paano ba mag-charge yung ating FlowWatt using solar panel. Yung MC4 pala, kailangan itong ganitong tool para ma-disconnect natin. Umanap lang ako ng file para i-3D print. Ayan, may nakita ako ito. Ito yung gagamitin ko para i-disconnect ko yung solar panel ko sa aking power stream. And then, kukonek ko na yung cable na kasama nung FlowWatt power station sa ating solar panel. So, kita-kits tayo bukas. Alright, good morning guys. 6:18 AM na. Ayan. Makulimlim pa rin pero may pumapasok na 44 watts dito sa ating solar panel. Ayan, tinanggal ko yung isang solar panel. So, ito zero siya. Ito yung isang power stream.
Okay, weird. Bakit wala ding reading? Ayan, 46 watts. Naka-priority muna siya sa storage. Pinagtataka ko, isang channel lang naman or isang input lang naman yung tinanggalan ko, isang power stream. Pero, walang reading sila parehas. Anyways, check na natin yung voltage ng solar panel na tinanggal ko. So, ito na siya. Kinabit ko na doon sa positive and negative dito. Sa isang, ano bang tawag dyan? Sa isang solar panel. Yun. Then, ito mahaba yung wire. Yan, mahaba yung wire. Mga 5 meters siguro. Okay, so bago ko ikabit sa power station, siguraduhin muna natin na tama talaga yung polarity. So, kahit na kinuha ko lang naman sa isang negative at isang positive yung wire at kinabit ko yung MC4, i-test pa rin natin para sigurado. Huwag tayong pakasisiguro. So, ito nilagay ko lang sa DC 300 kasi 300 yung reading dito sa DC. And then, sundutin na natin. Okay, so nilagay ko sa positive yung red and then negative black. Hatan lang natin wag mag-short kasi may voltage na yan eh. Okay. Around 50 volts. Mas maganda sana kung digital yung watt meter natin or yung tester. Pero pwede na yan. 50 volts. 50 volts naman yung nasa power station eh. Kukunin ko na yung power station. Okay, so ito na yung power station. Moment of truth. Meron siyang 3 bars. Sasaksak ko na yung solar panel. Ito na, magsana siyang sumabog. Okay. Tignan natin. Boom. Alright. Yan, success. Yan natin. Okay, ayan. Charging na tayo sa solar. 550 watts na Canadian Solar yung gamit ko dito. Although ang sabi dito is, sabi sa manual, up to 450 watts lang. Pero kasi yung voltage kasi ng Canadian Solar panel ko is up until 49.6. Actually, konting-konti na lang. Lagpas na siya dito sa 50. So, ang input kasi nito is 12 to 50 volts. Ayan. Kita nyo. So, gumagana. Okay. Ayan. Pag tinurn on ko tong AC, gumagana yung AC charging niya kahit na may solar. Ayan, nag 800 watts yung output ng ating Delta 2 Max. Okay, so patayin ko na lang ulit muna. And then, silipin ko ulit yung solar panel. Ayan, medyo tumaas na siya. Okay. Ito sa EcoFloat. Ito, okay, lumabas na yung isa. Lumabas na yung isang solar. So, ayan, yung PB2 nung isang power stream ko yung walang output. So, approximately 40 watts yung pumapasok na energy ngayon dito. Yun yung 0 dito. Ayan siya. Medyo inaantok na ako. Ayan. So, for breakfast siguro ito yung gagamitin namin na panluto since meron pa namang charge to. Kaya ito yung saksakan ng induction namin. Isasaksak ko na siya dito. Okay, para malaman natin kung naglalabas na ba ito ng AC. Ito siya. Ayan, wala pa. Pero naka-on na yan.
So, yun na lang muna. Balik ako mamaya pag magluluto na. Tingnan natin kung pwedeng gamitin siya habang nagcha-charge and nagluluto. Good morning, guys. Nakatulog ako. 11:30 na ng umaga. Silipin natin yung ating EcoFlow. 1 kilowatt. May pumapasok na 1,000 watts. Dito yung isang EcoFlow na dalawa yung solar panel, 656. Yung isa naman is 300. Okay. Silipin natin yung power station. Full charge na siya. Tapos magluluto na kami ngayon ng, anong luto mo? Tinola. Ayan. Sakto. Okay, ayan. So, nakakabit yan dito sa itong induction namin. Nakakabit dito sa power station. Silipin natin kung ano yung kanyang consumption ngayon. And yan, nag-charge siya mga pala. Okay, so 8 tapos 1,000, 1,136. Ayan. And ang problema ko dito, palagay ko may mga nasayang na harvest kasi full charge na to eh. Ngayon yung Delta 2 Max 49% pa lang. Eh, ayan, may pumapasok na 300 watts. Pero paggising namin full charge na tong power station. So may nasayang na harvest dyan kasi kahit may 300 watts pa siguro na pumapasok from this solar panel, hindi niya na nakuha kasi nga full charge na to. Ayan, antayin ko lang tong maluto. Tapos doon ko na tatapusin yung video. Ayun na, nag-blink na. Sa-charge na siya. Nabawasan na yung ating battery. Nag-turn on na yung fan niya. Pero hindi naman siya ganun kaingay. Konti na lang maluluto na ba to? Ha? Maya pa? Yung papaya?
Tignan ko lang kung umiinit yung wire. Okay. Ayan, walang kainit-init yung charging wire niya. Tapos ang haba niya pa. Yan lang, di natin makita kung ilan talaga yung pumapasok na solar charge or ilang watts yung pumapasok na charge. Pero ngayon, yan, hindi pa rin nababawasan yung 3 bars. And pwede nating masilip dito sa EcoFlow. Parang comparison lang kasi halos hindi naman nagkakalayo yung harvest nung 4 na solar panels. And tignan natin dito. Ayan. Ito yung isang power stream at ito yung pangalawa. Isa 45, 90, tapos 0. Ito yung solar panel na nilagay ko dito. Ayan yun. 85 watts, 94. So malamang around 90 watts din to. Yung pumapasok ngayon dito sa ating flow watt. Ayan siya. Okay, kung interesado kayo sa ganitong power station, lalagay ko yung link dyan sa baba. Dun sa pinagbilan ko. Iba na yung model na binibenta nila ngayon and yung presyo, yun nga, naglalaro between 19,000 and 22,000. Feeling ko kung na-stay nila ng 15,000 to talagang sulit na. Baka mapabili pa ako ng isa. Sa 20,000, medyo okay pa rin naman. Pwede pa rin siya. Kaya lang, baka tumaas pa kasi. Pag mga 25, parang siya pa rin naman yung pinakamura for its category, I think, sa ngayon. Pero, sana ma-maintain nila ng mga 15,000 lang. Ayan. Okay. So, may input siya ngayon na 90 watts. Tapos, ang output ay, same output. Output niya ngayon ay bumaba na 200, 1,000. So, palagay ko 1,000 watts talaga yung continuous nito and then may surge kasi sumusobra yung wattage rating dito sa 1,000 eh. Hindi siya nagtitrip. Okay, naluto na yung ating tinola. Nagkalahati siya. And third LED na yung nagbi-blink. Yan yung nag-charge ngayon. Ito na yung ating tinola. Okay. So, kayang-kaya magluto habang nag-charge sa solar. Ayan, meron pa namang araw ngayon. Siguro mag-charge pa to, wag sanang umulan mag-charge pa to hanggang 4 PM. Yun lang, maraming salamat guys.